Huwag nyo pong itapon ng battery kapag halimbawa ay ganito. Low bat na siya o kaya ay dead bat na sa mga motor nyo. Dahil ito po ay pwede pang i-restore gamit ang distilled water. Pero mas magandang gamitin ay ang ganitong battery solution. Ito po kasi ay sulfuric acid ito. Ito po kasi may electrolyte. So mag-ingat po kayo dito kasi lason po ito dahil ito po ay corrosive. So ngayon para malaman natin ng capacity pa nito, full charge muna natin ito para malaman natin kung ilan pa yung capacity ng amperahe nito. Gamit ito. Ito po. Mura lang po ito sa Shopee. Makakabili kayo nito. Parang nasa 85 pesos lang yata ito. Yan. I-charge nyo siya. Kung wala naman po kayong charger na ganito, pwede rin po sa ito kung may ganito kayo. Solar charge controller. Tapos po pag na full charge natin siya, gagamitin natin ito, capacity tester, para malaman natin kung ilan pa yung amperahe na laman nito. Tapos saka natin isasalinan ng battery solution. Ngayon po iti-test muna natin kung ilan pa yung voltahe. Ito po isang motor ko. Madalang po magamit kaya nalulobat. Sa experience ko po, kung ayaw nyo malobat yung battery nyo sa mga motor at sa e-bike nyo, huwag nyong pag hindi nyo gagamitin ng isang linggo, halimbawa aalis kayo, tanggalin nyo dito, tanggalin nyo sa positive at negative yung load. Ayan, 2.13 volts na lang, napakababa na nito. Kahit ilaw hindi nagagana dito. Try natin kung iilaw to ang ating charger. Ayan, wala. Ayan po, naka-plug yan. Wala. So, i-charge ko muna gamit ito. Dito natin siya i-charge sa ating solar. Ayan po, nag-charge siya. Kita nyo. 80 pesos lang po yan sa Shopee. Hintayin po natin mag 100%. Saka natin iti-test yung capacity niya gamit ito. Tapos, kailangan nyo din ng syringe para ito yung panghihigop mo at panglalagay kasi mahirap isalinan yung yung battery kasi maliliit na yung butas ko. Yan po, full charge na siguro ito. Mabilis siyang mag-drop. Ayan 12.75. Ayun ang mabilis bumababa yung voltahe niya. So ngayon gamitin na natin itong ating ampere meter. Kailangan mo dito ng power source dito. Ayan. Para mabuhay siya. Dito lang natin isasaksak. Yan sa ito. Pwede na yan dyan. So ayan, may power na. Ayan, may load na yung ating sa battery. So, ang reading niya ay 12.48 volts. Patayin na natin ang inverter. Hindi na kailangan yan. So, ayan tingnan natin. Yun yung wattage. Lalabas yan mamaya kung ilang watts yung nagamit. Yun din yung ampere hour. Yun din lalabas yun. So, yung time yan. So, ayan 1.65. Yan, nakaran na. So, dini-discharge natin siya. 1.65 ampere yung ating yan. Makikita natin yan dyan. Ayan. 0.09 ampere Yan, gumana na yung fan niya kasi uminit siya agad. Naramdaman ko din sa heatsink. Yun yung time ng pag-discharge natin. So ayan, 19 watts na yan ay parang charger ng cellphone. Ayan po, lobat na yung battery natin. Yan, nagbi-blink na siya, nag-alarm na. So yun yung nakuha nating ampere hour lang. Wala pang 1 ampere hour
0.3 ampere hour lang yan pag i-round off mo. So ngayon ito yung battery natin, ano. Sasalinan natin ng battery solution, tapos i-charge ulit natin, full charge natin, tapos i-run ulit natin kung ilan yung nadagdag natin, kung na-restore ba talaga natin yung battery na sira, ano. Sige, sasalinan muna natin. So yan yung nakuha natin, 0.25 ampere hour lang. So 9 minutes lang natin na nalobat kagad, naubos kagad yung load sa 1.65 ampere hour na kunwari charger yon, ano, ng cellphone. 9 minutes lang naubos na yung battery. Hanggang igaw. So ayan, tapos na. Babalik na natin itong mga caps na to, tapos i-charge ulit natin, tapos saka natin susukatin ulit kung restore ba. So yun po, tapos na natin malagyan ng puno na to ng battery acid. Natin tester natin kung may laman siya, no? So ayun, no, nagka 4.15. So hindi natin sure kung yan yung nadagdag. Gamit ulit itong ating battery charger. Charge natin. Mura lang po sa Shopee yan, 80 pesos lang. Dinala ko na sa bahay, overtime tayo. Yan, naka-charge yan. Tingnan natin kung may nakarga. Ayun, no, 13.2 volts. Full charge na yan. Tanggalin na natin. Yan ang reading. Yan, medyo mababa na mag-drop. Bagal. Kaya natin kung ilang ampere hour ang laman. Yan, gamitin natin ang power bank para sa supply ng 5 volts. So ayan, maganda pala paggabi, kitang kita. So ayan, same pa rin ang ating gagamitin. Naka 0-0 na yan lahat. 1.65 amperes pa rin ang gagamitin natin. Tingnan natin kung ilang ampere hour ang laman nito ngayon, dahil nasalinan na natin ng electrolyte ng battery solution. At saka kung ilang minuto, meron yung oras eh. Yan ang watt, ampere hour. Yan. Tara natin, run na natin. Let's go. So yun, lobat na ang ating battery. So 289 ampere hour yung nakuha natin. Kumbaga ay may nadagdag naman sa kanya. Konting-konti lang yung nadagdag sa kanya. Ang bago nito nasa 3 amperes. Yung nakuha natin nasa 0.2 amperes lang. I-round off natin 0.3. Napakababa pa rin niya. Dapat at least 1 ampere man lang or 2 ampere yung ating battery nung na-restore siya. So baka sira na din talaga to. Kasi kalawangin na talaga siya eh. Naigahan siya. Ang gagawin natin ngayon ay i-flush natin. Hugasan natin yung loob niya. Puro kalawang na to sigurado talaga. Kasi nung last time masakit lang siya sa kamay kasi asido siya, no? Siguro dapat hindi pinakapupuno. Pinuno ko nung nakaraan eh. Kumukulo nga pala to ay nag-leak dun sa loob ng motor. Ayan, na-flush na natin. Ngayon lalagyan na natin ng tubig ulit. Siguro ang mali ko rin nung nakaraan, pinakapuno ko. So ayan, puno na. Subukan ulit natin i-charge. Tapos tingnan natin kung mare-restore pa siya. Tataas yung amperes niya. So ayan, nag-charge na ulit. Ito.
Hintay lang natin magpuno. Tapos test na ulit natin yan. Yan po. Full charge na po yung battery natin. 12.77 volts. Tingnan natin kung may voltage drop siyang magdadrop pa rin Gawin natin, i-drain ulit natin to gamit yung ating capacity tester So power na natin yan. So 12.59 volts na lang. Ayan, 12.6 na lang So babaan lang natin itong natin yung pag discharge. Yan, pwede natin babaan ito gamit itong pihitan na to. Ang tawag dito, nakalimutan ko na. So gawin natin 1 ampere lang. Up. Yan, 1 ampere lang 12.57 volts. So ngayon i-run natin to. Tingnan natin kung ilang amperes na yung yan, check muna natin. Walang records. Yan, dito yun makikita kung ilang ampere hour yung laman ng battery pag na fully discharged. So yan, 1 ampere lang yung sinet ko. Umpisahan na natin. So ayan, sira na talaga yung battery. Mahal pa naman ang bili ko dito, 600. Sayang pa rin yan, nakaka-charge pa rin ng konti. Pang ilaw ay maganda pa rin yan. Yun nga lang, hindi natin na-restore. Tagal kasing nito. So maaaring hindi rin to brand new nung nabili ko. Din sa mga motor parts lang ko lang din to binili. Hindi rin kasi nagagamit yung motor kaya nasira. Talagang igang-iga yan So yun lang.